Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga oras na kailangan nating magsakripisyo at iwan ang mahal natin para matutunan niyang tulungan ang kanyang sarili. Madalas na daan yon para maging matagumpay siya sa kanyang buhay. Ikaw kapuso, handa ka bang ipaglaban ang mahal mo? Kahit alam mong may ibang tao nang masasaktan ng dahil sa'yo. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zaira, 28 years old at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel dito sa Maldives. College pa lamang ako ay listener na ako ng inyong programa. At hanggang ngayon ay palagi ako nag-aabang ng bagong upload sa online. Kaya naman naglakas loob na rin po akong sumulat at i-share ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. High school pa lamang ay magkasintahan na kami ni Lincoln. Nagsimula kami bilang magkaibigan kasama ang ibang barkada. Hanggang sa naging kami na nga noong third year high school na kami, Papa Dudut. Nang mag-college kami, mas nakilala ko pa si Lincoln bilang isang tao na porsigido na maabot ang pangarap niya. Noon pa lang ay nangangarap na siya na magkaroon ng sariling restaurant. Natutuwa naman ako kasi nakikita ko siya bilang isang lalaki na may direksyon ng buhay at pangarap. Nang makagraduate nga kami ay nagkaroon kaagad kami ng sari-sariling trabaho. Ako bilang isang receptionist sa isang kilalang hotel at siya naman ay isang cook sa isang malaking restaurant. Papa Dudut, wala pang 2 taong kaming nakakapagtrabaho nang mag-decide siya na gusto na niyang magkaroon ng sariling restaurant. Kumuha siya ng pwesto sa malapit sa kanila at ginamit niya ang lahat ng naipon niya. Maayos naman ang takbo ng restaurant niya noong una. Pero wala pa ring 1 taon ay nalugi yon dahil masyadong mataas ang upa sa pwesto at hindi pa masyadong matao. Nagsarado ang restaurant pero hindi sumuko si Lincoln, Papa Dudut. Saglit siyang nagtrabaho sa isang restaurant bilang manager. Nang makaipon ay muling sumubok na magpatayo ng sariling restaurant. Nang hiram siya ng pera sa mga magulang niya at kapatid at ginamit niya pati na rin ang ipon naming dalawa para pandagdag sa puhunan niya. Kumuha siya ng pwesto na mas mura ang upa pero mas hindi nagdadaan ng tao. Kaya sa loob lamang ng 1 taon ay muli yung kinailangan na magsara. Nakita ko, Papa Dudut, kung paano bumagsak si Lincoln. At dahil ayoko nang nakikita siyang nagkakaganon ay ako na mismo nag-offer ng sarili kong ipon para magamit niya sa muling pagnenegosyo niya, Papa Dudut. Ang aga mo namang nakauwi. Medyo kakarating ko lang din dito sa apartment mo kaya hindi pa ako nakakapagluto. Han? Bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Magdadalawang buwan nang hindi nababawi ng restaurant yung nilabas nating pera. Magdadalawang buwan pa lang naman. Wala pang 1 taon yung restaurant. Kaya siguro pwede pa nating… Hindi kasi pwedeng ganito. Mula sa umpisa, wala pa tayong nababawi sa mga ginagastos natin. Puro na lang tayo labas ng pera eh.
Yun na nga, Han. Nasa umpisa pa rin naman tayo. Kagaya ng sinabi ko, wala pa namang 1 taon yung bagong restaurant mo. May panahon pa para makabawi tayo. Pero paano kung sa mga susunod na buwan, wala pa rin bumalik sa atin? Siguradong meron na yan dahil malapit ng mag-Burr month. Marami ng okasyon ang darating. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob. Sa totoo lang, ang hirap-hirap na kasi talaga. Parang paulit-ulit na lang nangyayari yung ganito eh. Wala naman kasing umpisa na madali, di ba? Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay kailangan mong paghirapan. Pero ilang mahirap na umpisa pa ba ang pagdadaanan ko? Ilang beses pa ba ako mahihirapan bago ko malampasan ang mga pagsubok na to? Bakit? Sumusuko ka na ba? Parang hindi na ikaw yung Lincoln na kilala ko ah. Nasaan na yung boyfriend kong palaban at hindi titigil hanggat hindi naaabot ang pangarap niya? Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang hindi tumigil eh. Halos lahat sila sinukuha na ako. Si Mama, si Papa, mga kapatid ko. Ilang ulit nilang sinasabi sa akin na baka hindi talaga para sa akin tong gusto kong gawin. Na baka pinipilit ko lang ang sarili ko na abutin ang mga bagay na hindi para sa akin. Kung sumusuko na sila sa'yo, pues ako, hindi. Nandito pa ako oh. Sinusuportahan pa rin kita. Pero hanggang kailan mo ako susuportahan? Hanggang hindi ka sumusuko. Dahil yun ang Lincoln na kilala ko. Pero paano nga kung maubos na yung perang nilabas natin? Pero paano kung wala pa rin bumalik kahit na magkano? Paano kung malugi ulit ang restaurant? May natitira pa naman akong ipon eh. Pwede pa nating gamitin yun. Han, thank you talaga. Ikaw na lang ang nag-iisang tao na naniniwala sa akin ngayon. Ikaw na lang talaga yung meron ako eh. Sana hindi ka mapagod sa akin. Hindi ako mapapagod sa'yo dahil mahal kita. Kaya please, sana hindi mo rin sukuan ang sarili mo. Dahil kahit mapagod ang lahat ng tao sa paligid mo, maiiwan ako dito, sa tabi mo. Salamat, Han. Salamat. Sobrang mahal na mahal din kita. Papadudod sa ilang beses na bumagsak si Lincoln ay ako ang palagi niyang kasama. Ako lang dahil kagaya ng sinabi niya ay sinukuan na siya halos lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ako na lamang ang naiwan na naniniwala na malalampasan niya ang lahat ng pagsubok at magtatagumpay din sa larangan na gusto niyang tahakin. Kaya lang papadudot habang tumatagal ay parang lalo lang lumalala ang lahat. Hindi namin nabawi ang nilabas naming pera at kinakailangan ulit naming maglabas pa ng panibagong budget. Nagastos ko ang natitirang ipon ko na dapat ay pang-abroad ko. Pero kagaya ng dati wala pa rin kaming nabawi sa mga ginastos namin. Lugi pa rin ang pangatlong restaurant ni Lincoln. Nakikita ko siyang nahihirapan papadudot kaya hanggat maaari ay hindi ko ipinapakita sa kanya na pati ako ay nahihirapan na rin. Hindi lamang sa pera kung hindi pati na rin sa kanya. Kasi papadudot napapansin ko na parang nahihila na niya ako pababa. Ilang opportunity na rin kasi sa abroad ang pinalampas ko nang dahil kay Lincoln. Bukod sa nagagastos namin ang pera ko na para sa pang-abroad ko dapat, ay hindi ko rin siya magawang iwan na nag-iisa dito sa Pilipinas. Lalo na at alam ko na ako lamang ang sumusuporta sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero papadudot, naisip ko na hindi po pwede na palagi kaming ganito. Hindi pwede na palagi niya akong hinihila pababa. Naisip ko na baka nga tama yung ibang tao sa mga sinasabi nila tungkol kay Lincoln. Baka pinipilit niya lang talagang abutin ang bagay na hindi para sa kanya. Hanggang sa isang desisyon na kailangan kong gawin at pangatawanan. Hindi lang para sa ikabubuti ko kung hindi para na rin kay Lincoln. Han? Naayos mo na bang mga gamit na kailangan mong kunin para wala na tayong babalikan dito sa restaurant? Bakit umuupo ka na dyan? Hindi pa tayo tapos mag-ayos dito.
Mas lalo tayong matatagalan kung hindi mo ako tutulungan. Han, mag-out of town tayo next week. Hindi tayo pwedeng mag-out of town kasi wala na tayong pera. May natira pa naman sa savings natin, di ba? Yun na lang gamitin natin. Magbakasyon tayo sa malayo. Gusto ko lang talagang makapagpahinga ang utak ko. Pagkatapos ano? Anong magiging plano mo pagbalik mo dito sa Manila? Hindi ko pa alam. Pero siguro magpapahinga muna ako sandali. Pagkatapos, gagawa ko ng mas maayos na plano. Pwede ko namang ibenta ang kotse ko para… Para ano? Para magbukas na naman ng panibagong restaurant? Lincoln, ilang restaurant pa ba yung gagastusan mo at malulugi lang din naman sa huli? Han, pangatlong restaurant pa lang naman to na nagsara. Yung iba nga, nakasampung subok sila bago sila nagtagumpay, di ba? At talagang plano mo pang 10 beses ang pagkalugi bago ka sumuko? Hindi naman sa ganun. Pero ikaw na rin nagsabi sa akin na wag ko sukuan tong pangarap ko. Yung pangarap nating dalawa. Pangarap mo lang! Ikaw lang naman talaga ang may gustong gawin to eh. At hindi tayo pwedeng palagi na lang ganito. Lincoln, naisip ko lang na bakit hindi mo muna subukan na magtrabaho na malayo dito sa restaurant na gusto mong buksan. Subukan mo kayang ibahin muna ang routine ng buhay mo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Matalino ka namang tao at alam ko na hindi ka mahihirapan na maghanap ng ibang trabaho. Dahil ayoko. Hindi mo ba naiintindihan nyo, Shaira? Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang gusto kong gawin. Pero paano nga kung hindi talaga to para sa'yo? Sumusuko ka na rin ba sa akin? Hindi ka na rin ba naniniwala sa akin kagaya ng pamilya ko? Lincoln, I'm sorry pero napapagod na kasi ako eh. Napapagod na akong sumugal ng paulit-ulit sa lecheng restaurant na to. Napapagod na ako sa'yo. So ayaw mo na? Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Yun ba yung gusto mo sabihin? I'm sorry. Hindi kasi pwedeng sa'yo lang umikot ang mundo ko. May pamilya din ako na kailangang tulungan at suportahan. Buti sana kung ako lang ang nahihirapan. Pero dahil sa nangyayari sa'yo, pati ang pagsuporta at responsibilidad ko sa sariling pamilya ko naapektuhan na. Kaya siguro, kailangan na nating itigil to. Kailangan na nating maghiwalay. Shaira, ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo naman gawin sa akin to, please. Ayoko naman talaga. Pero alam kong kailangan. Sa totoo lang kasi, nahihila mo na ako pababa. Lincoln, nadadala mo na ako sa pagbagsak mo. At ayaw mo naman na tulungan kitang umangat dahil ikaw mismo. Ikaw mismo. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Shaira, huli na talaga to. Promise, kapag nalugi pa ulit ako, hindi ko na… Tama na! Ilang beses ko nang narinig yan eh. Ilang beses na rin kitang pinagbigyan. Pero hindi na talaga pwede, Lincoln. Ayoko na talaga. Hindi ko sigurado kung tama tong desisyon ko pero baka kasi sa paraan na to, mas matulungan mo ang sarili mo. Kasi Lincoln, sa aming lahat na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, isa lang talaga ang pwedeng tumulong sa'yo. Yun ay walang iba kundi ang sarili mo. Papa Dudut, hindi talaga naging madali sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Lincoln. Pero ang totoo kasi ay hirap na talaga ako sa relasyon naming dalawa. Hindi ko lang yon pinapakita sa kanya at ilang beses ko nang nagasto sa mga ipon ko para sa restaurant niyang paulit-ulit naman na nalulugi. Pati ang pamilya ko ay naapektuhan na dahil mas malaki pa ang perang na ibibigay ko kay Lincoln kesa sa kanila. At ilang opportunity na rin sa abroad ang pinalampas ko para lamang masuportahan siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Papa Dudut, kahit gaano natin kamahal ang isang tao, lahat naman tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag tayo ang palaging nagbibigay.
Sa aming dalawa ni Lincoln, ako yung malapit nang maubos. Pakiramdam ko nga noon ay para akong nauupos na kandila. Kaya bago pa tuluyang mamatay ang sindi ko ay kailangan ko nang ilayo ang sarili ko mula sa tao na ang tanging gusto lamang mula sa akin ay kumuha ng liwanag ko. Kagaya ng inaasahan ko ay hindi rin kaagad pumayag si Lincoln sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero wala naman siyang magagawa kung talagang ayaw ko na. Pagod na akong subukan na muling ayusin ang sarili niya at ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinausap si Lincoln para pareho kaming hindi mahirapan. Palagi siyang pumupunta sa bahay pero biniling ko sa mga magulang at kapatid ko na huwag na siyang patuloyin at kausapin pa. Naawa din naman ako sa kanya, Papa Dudut, pero wala akong ibang magagawa dahil ayoko na talaga. Inasikaso ko na mga papeles ko papunta sa Maldives at meron kasi akong tita na nakatira doon at matagal na akong kinukulit na magtrabaho sa hotel na pinagtatrabahuhan ng anak niya. Ilang beses kong tinanggihan noon ang alok ng tita ko na magtrabaho sa abroad dahil ayoko ngang iwanan si Lincoln. Pero dahil bigla na lamang ako nagising at parang natanggalan ng helmet ay nagpatulong na ako sa tita ko para sa trabahong matagal na niyang inaalok sa akin. Hindi nga nagtagal ay nakaalis na ako ng Pilipinas. 3 taon din ako nagtrabaho sa abroad, Papa Dudut. Sa 3 taon na yon ay wala na akong kahit na anong nabalitaan tungkol kay Lincoln. Bago kasi ako umalis ay blinako na siya sa mga social media accounts ko. Para na rin mas makapag-concentrate ako sa pagtatrabaho. At nang bumalik ako sa Pilipinas ay isang imbitasyon ang natanggap ko. Meron pala kaming high school reunion. Wala na sana akong balak na pumunta pero kinulit ako ng isa sa mga pinaka naging best friend ko noong high school, si Britney. Uy girl! Buti nakarating ka! Oo, ikaw kasi. Ang sabi mo, friendship over na tayo kapag di ako pumunta ngayon. Siyempre, etchos lang yun, no? Pero akala ko talaga hindi ka pupunta. Kasi nag-confirm din yung sikat mong ex-boyfriend na darating ngayon. Ano ka ba? Matagal na kaming hiwalay ni Lincoln. At sigurado ko na pareho na kaming nakapag-move on. Pero ano yung ibig mong sabihin sa sikat na ex-boyfriend, Britney? Hala, hindi mo ba alam? Sikat na chef na kaya si Lincoln ngayon. Talaga? Paano nangyari yun? Hala siya, bakit hindi mo nga alam? Sabagay, binlock mo nga pala siya sa mga social media account mo. At pag nagkakakumustahan tayo, ayaw na ayaw mo namang pinag-uusapan siya. Pero ayun nga girl, sikat na chef na si Lincoln ngayon. Ang alam ko nga malapit na rin mag-anniversary yung restaurant nila sa Makati. May bago na siyang restaurant? Oo, and for the first time, hindi yun nalugi. Hindi ko nga alam kung sinuwerte lang ba talaga siya bigla o baka yung bagong girlfriend niya yung may dalang swerte sa kanya. Oh, OMG, sorry girl. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi sigurado ako na hindi mo rin alam na may bagong girlfriend si Lincoln. Baka nasira ko na yung gabi mo dahil sa mga kinuwento ko sa'yo. Ano ka ba? Kagaya ng sinabi ko kanina, matagal na kaming tapos ni Lincoln. Kaya wala na yun. Talaga? Nakapag-move on ka na? Oo naman. Ako yung nakipag-break sa kanya, kaya sa aming dalawa, ako yung unang nakapag-move on. Saka yun naman talaga ang gusto kong mangyari, yung mapabuti ang buhay niya sa paghihiwalay naming dalawa. At mukhang effective nga yung ginawa ko. Ay naku girl, kahit gaano pa ka-effective yung ginawa mo, sinasabi ko sa iyo na hindi hamak na mas maganda ka talaga dun sa bagong girlfriend niya. Teka girl, ayan na sila sa may entrance. Naku, mukhang lalapit pa sila dito sa atin ha? Hi Britney! Ang aga mo yata ngayon ah. Hindi ba lagi ka late sa klase natin o high school pa tayo? Ganun talaga. Lahat naman pwedeng magbago. Parang ikaw, nagbago ka na ng babaeng mamahalin. Ang ibig kong sabihin,
Parang ikaw naman yung late ngayon. Kamusta? Ayos lang, ikaw, kamusta? Balita ko, sikat na chef ka na raw ngayon. Hindi no. Ito talaga si Britney. Kung ano-ano na naman siguro kinukwento sa'yo. Si Rona nga pala, girlfriend ko. Babe, si Britney saka si Shaira. Hello girls! Sa wakas nakilala ko rin kayo. Lalo ko na Shaira. Totoo nga yung kinukwento ni Lincoln na mas maganda ka sa personal. Talaga? Sinabi ni Lincoln yun? Oo! Nakita ko kasi yung mga lumang pictures nila. Ayun nga, nasabi ni Lincoln na mas maganda nga raw si Shaira sa personal. Babe, pasok na tayo sa loob. Medyo nagugutom na rin ako eh. O sige. It was nice meeting you ulit guys. Bye! Bye! Grabe! Nakita mo yun? Ang plastic niya. Kala mo kung sino sweet at mabait. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. Mukha naman talaga siyang mabait. Tsaka tingnan mo nga oh. Ang laki ng nagbago kay Lincoln. At malakas ang pakiramdam ko na si Rona ang dahilan nun. So, affected ka pa nga rin. Hindi na nga no. Ang tagal na nun eh. Masaya lang talaga ako kasi nakita ko sa wakas na nagkaroon na uli ng direksyon yung buhay ni Lincoln. Papa Dudut, gustong gusto ko talaga na maging masaya para kay Lincoln dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Isa na siyang sikat na chef at sa wakas ay may successful na siyang restaurant. Yun naman talaga ang matagal na niyang gustong mangyari at maabot, pero bakit ganon, Papa Dudut? Bakit hindi niya yon nagawa nang ako ang kasama niya? Anong meron kay Rona para mas maging inspirado at porsigido siya na maabot ang mga pangarap niya? Saan ba ako nagkulang? Alam ko naman na ginawa ko ang lahat at binigay ko ang buong suporta sa kanya noong kami pang dalawa. Kaya nga muntik na ako maubos dahil nahihila na niya ako pababa noon. Pero paano siya nagawang hilahin pataas ni Rona? Akala ko, Papa Dudut, ay hindi na ulit masusundan ang pagkikita naming tatlo ng ex-boyfriend ko at ang bagong girlfriend niya. Kaya lang, dahil na rin siguro sa tagal ng naging relasyon namin noon ay sobrang napalapit na ako sa pamilya ni Lincoln. Kaya nang malaman nila na nandito na ako sa Pilipinas ay muli akong nakatanggap ng invitation para sa family gathering nila. At isa na nga doon ay ang 18th birthday ng lola niya na sobra na ring napalapit sa akin noon. At para hindi ako ma-out of place sa party na yon, Papa Dudut, ay sinama ko na rin si Britney na close din kay Lola Patty. Ang dami namang bisita ngayon sa birthday ni Lola Patty. 80th birthday na kasi niya, kaya ginawa talaga nilang special. Sa bagay. Tara, lapitan na natin si Lola at ibigay na natin tong regalo natin para makakain na tayo. Okay lang bang nandun din si Rona kasama si Lola Patty? Baka maistorbo natin ang pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan. Saka tignan mo oh. Mukha namang hindi nag-e-enjoy si Lola na kausap siya. Mag-aabot lang naman tayo ng regalo. Unless na-affected ka pa rin ng dahil sa Rona na yan. Ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang sasabihin mo dyan. Halika na nga, lapitan na natin sila. Happy birthday, Lola Patty! Oh, Britney! Shaira! Ay, mabuti naman at nakarating kayo. Lalo na ikaw, Shaira. Ang tagal mong hindi nagpapakita sa akin, Naku, pasensya na, Lola. Ang tagal ko na rin po kasing hindi nakauwi dito sa Pilipinas. Ito nga po pala yung regalo namin ni Britney para sa inyo. Nandito na rin po yung pasalubong ko sa inyo galing Maldives. Ay, nako. Mukhang itong ibinigay mo, maraming laman itong papel, Hindi naman po masyado. Ngayon ko lang din po yan na ay abot nang dahil busy din po ako sa bahay mula nung makauwi ako. Mukhang medyo malaki na yata yun para sa'yo.
Pwede mo pa rin namang ipa-adjust. Ipatahi mo na lang sa mami ni Lincoln. T-shirt po? Ano pong t-shirt? Hindi ba yung binigay sa'yo ng apo ko yung regalo ko para sa inyong dalawa? Yung mga couple shirt na hilig ninyong suotin nung high school pa kayo. Ay nako, teka nga. Nasaan ba si Lincoln at pagsasabihan ko nga yan? Naku Lola, hayaan nyo na po yun. Hindi na rin naman po pwedeng suotin yun dahil hindi na sila couple. Matagal na pong break sina Shaira at ang apo niyong si Lincoln. Ha? Kailan pa? 3 years ago na po. Gano'n na pala katagal. Kaya naman pala hindi kita nakikitang dumadalaw dito sa bahay eh. Matagal na po talaga. Kaya nga po may bago ng girlfriend ang apo ninyo. Ano pa naman yan? Ikaw pa naman ang gustong gusto ko para sa apo ko, Shaira. Sino ba ang bagong girlfriend ni Lincoln? Wala naman siyang ipinapakilala sa akin Si Rona po. Ayan po siya, nasa tabi niyo po. Hi po, Lola. Ako po pala ulit si Rona. Yung girlfriend po ni Lincoln na pinakilala niya sa inyo kanina. Ay, ikaw ba? Akala ko ang pakilala sa'yo ng apo ko, friend. Girlfriend pa lang sabi niya. Naku, mahina na talaga ang pandinig at memorya ko. Pasensya ka na, ha? Ayos lang po yun, Lola. Medyo magulo rin po kasi yung pagkakasabi ni Lincoln kanina dahil biglang dumating ang mga pinsan niya eh. Babe, sorry ha. Kailangan ko nakabalik. Ang dami kasing biglaan na dumating na bisita. Shaira, dumating na rin pala kayo. Oo, pero medyo kakarating lang din namin. Ay nako, marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya, Lincoln. Halika na nga, Shaira, at sabay na tayo kumain. Kwentuhan mo ako ng mga nangyari sa'yo saan ka nga bang bansa nagtrabaho? Sa Maldives po. Ay, ayun, oo, sa Maldives. Magkwentuhan tayo habang kumakain dahil marami din akong gustong ikwento sa iyo. Halika. Papadudot ng mga oras na yon ay gusto kong masaktan para kay Rona. Nakita ko kasi kung paano siya napahiya habang pilit pa rin ngumingiti na parang walang nangyari. Pero aaminin ko na mas nangibabaw ang pagiging selfish ko. Kasi ang naisip ko noon ay kahit siya na ang present at ako ang past, ay walang-wala pa rin ang 1 taon na relasyon nila para sa halos 10 taon namin ni Lincoln. Parang hindi nga siya nag-i-exist ng araw na yon. Dahil nasa akin ang lahat ng atensyon ng Lola Patty at ng ilan sa mga pamilya ni Lincoln. Puro pangungumusta sa akin at papuri na pumayat at gumanda raw ako lalo. At nang bumaling ang tingin ko kung nasaan si Rona ay nakita ko siyang nasa sulok at mag-isang umiinom ng juice. Hinitian niya ako nang magkasalubong ang tingin naming dalawa, ang ngiti na parabang hinihiling niya na sana ay siyang nasa pwesto ko sa ngayon. Papadudot, bago kami umalis ni Britney mula sa bahay ni Lincoln ay pinahatid pa kami ni Lola Patty sa kanya hanggang sa may sakayan ng tricycle na palabas ng subdivision. Hiniram kasi ng pinsan ni Lincoln ang kotse niya. Ayoko na sana magpahatid pa sa may sakayan pero naging mapilit si Lola Patty, pati na rin ang mami ni Lincoln. Mabuti na lang at hindi na sinama pa ni Lincoln si Rona. Mas nabawasan ang awkwardness habang naglalakad kaming dalawa kasama si Britney. Sandali kaming nagkwentuhan at nagkumustahan at bago kami sumakay ng tricycle ay sinabi ni Lincoln na masaya siya na muli niya akong nakita at nakausap noon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasundan pa rin ng mga oras na muli naming pagkikita ni Lincoln at Rona. Pero this time ay mas madalas na yung mangyari dahil sa preparation para sa kasal ng 2 high school friends namin ni Lincoln. Matagal nang nakaplano ang kasal at kasama sa plano na yon ang maging partner kami ni Lincoln bilang abay nila. Siyempre ayaw naman namin na kami ni Lincoln ang maging dahilan para magulo ang mga plano kaya sinakyan na lang namin ang lahat. Sa tuwing magkikita kaming dalawa para magsukat ng damit ay kasama niya si Rona. Wala namang problema sa akin yon dahil sa nababaitan talaga ako sa kanya, Papadudut.
Kaya lang hindi ko alam kung nagiging masyado lang ba akong mapagmasid dahil napapansin ko na sa tuwing magkasama kaming tatlo ay mas madalas na akong kinakausap ni Lincoln kaysa kay Rona. Siguro gusto niya lang na mawala ang awkwardness sa amin dalawa. Pero ang mas napapansin ko kasi Papa Dudut ay parang mas gusto pa akong kausap at kasama ni Lincoln kaysa sa girlfriend niya. Grabe, nakaraos din ng maayos ang kasal ni na Angie at Rogin. Nagutom ako sa pag-host sa kasal nila. Ang dami ko tuloy nakain. Uy, Shaira, okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Alam mo, kanina ko pa napapansin yung pagtahimik at pagkatulala mo. Kung hindi ka pa nga pangingitiin ng photographer kanina, malamang poker face na mga lalabas mong litrato dito sa kasal. Aminin mo nga sa akin. Si Lincoln yan, no? Anong si Lincoln? Ikaw, Britney, ang dami-dami mong napapansin. Saka pwede ba, tigil-tigilan mo na nga ang kakaasar mo sa akin kay Lincoln? Dahil tapos na kami, matagal na. At naka-move on na kami pareho. May bagong girlfriend na nga yung tao. Kahit parang iba yung tinginan ninyong dalawa kanina habang nagpapalitan ng wedding vows ang groom at bride. Tama na. Ayoko nang pag-usapan yan, okay? Hi, Shaira. Busy ka ba? Okay lang ba na mag-usap tayong dalawa? Hindi naman siya busy, pero sorry, ayaw kanyang kausap. Uy, ano ba yung sinasabi mo, Britney? Biro lang ito naman. Oh, dito ka na maupo sa upuan ko, Rona. Para super close kayo ng best friend ko. Salamat. Sus, maliit na bagay. Sige na, aalis muna ako kasi parang nagugutom ako uli. Bye! Anong gusto mong pag-usapan natin, Rona? Tungkol ba to kay Lincoln? Oo. Tungkol nga sa kanya, Shaira. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang itanong sa'yo kung mahal mo pa ba si Lincoln? Ano? Sorry ha, ang awkward ba ng tanong ko? Hindi naman. Medyo nagulat lang ako. Hindi ako lumapit dito para awayin ka o makipagplastikan sa'yo. Gusto ko lang talagang malaman yung totoo. Mahal mo pa ba yung boyfriend ko? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtahimik mo. Kung oo ba yan o hindi. Pero Shaira, kung oo man yan, ngayon pa lang nakikiusap na ako na pwede pang wag mo na lang sabihin kay Lincoln kung ano man yung nararamdaman mo. Ano ka ba? Ikaw na ang girlfriend ni Lincoln. Ang ibig sabihin, ikaw na ang mahal niya, kaya hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan. Ang totoo, hindi ko na kasi maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kung nasasaktan ba ako, kung nagsiselos ba ako, o nai-insecure lang ako sa halos 10 taon na naging relasyon ninyong dalawa. Hirap na kasi akong pumasok sa mundo ninyong dalawa eh. At palitan ang pwesto mo. Lalo ngayon na bumalik ka na. Rona, wala akong balak na agawin si Lincoln sa'yo. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Nahihirapan lang talaga ako na maging ikaw sa buhay niya. Pero hindi mo naman kailangan na maging ako. Ikaw ang girlfriend ni Lincoln, kaya dapat hindi ka na ma-insecure sa nakaraan naming dalawa. Oo, umabot kami ng halos 10 taon, pero tapos na yon. At ikaw ang mahal niya ngayon. Pero bakit hindi niya ako magawang tignan kagaya ng mga tingin na ginagawa niya sa'yo? At bakit sa tuwing magkasama tayong tatlo, pakiramdam ko, gustong-gusto niyang sabihin sa'yo na sana kayo na lang. Kayo na lang ulit.
Alam ko sobrang gasgas na ang linya na yon. Pero yun talaga ang nararamdaman ko. Sa tuwing titingin siya sa'yo, Shaira. I'm sorry, hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin ngayon pero... Hindi, Shaira. Huwag kang mag-sorry. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya lang, kakapalan ko na talaga yung mukha ko. Shaira, pwede bang ipaubaya mo na lang si Lincoln sa akin? Ako naman yung nakasama niya nung mga oras na bumagsak siya lalo dahil iniwan mo siya. Ako yung bumuo sa kanya. Ako yung hindi nang iwan. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag ako naman ang iniwanan niya. Hindi mangyayari yan. Hindi na kami magkakabalikan ni Lincoln. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang umiyak dahil pinapangako ko na hindi na ako babalik kay Lincoln dahil sigurado ako na ikaw ang mahal niya. Papa Dudut, hindi naman talaga ako sigurado kung alin sa mga sinabi ko ang tama at totoo. Lalo na noong nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakakapansin ng mga tingin na ginagawa sa akin ni Lincoln. Pati si Britney at pati na rin si Rona. Ayoko naman talagang bigyan ng kahulugan yon, Papa Dudut. Una, dahil ayoko nang umasa na magkakabalikan kami ni Lincoln. Pangalawa, ayokong makasakit at makasira ng isang relasyon. Awang-awa ako kay Rona nang gabing kinausap niya ako, Papa Dudut. At nang umalis na siya sa tabi ko at pumunta ng restroom at mag-retouch para hindi raw mahalata ni Lincoln na umiyak siya, ay naiwan akong nakatulala sa kinakaupuan ko. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal ko pa nga ba si Lincoln. Kung oo, ano ba bang dapat kong gawin? Kung hindi naman ay dapat ko na ba siyang kausapin? Pero para saan pa? Para magulo lang muli ang lahat? Masaya at tahimik ang relasyon nila Rona bago ako bumalik ng Pilipinas at dapat ay hindi ako ang maging dahilan para magulo pa silang dalawa. Papa Dudut, pagkatapos ng gabi ng kasal ni Angie at Rogin ay hindi muna ako sumama sa mga lakad ng high school friends namin. Gusto ko na rin kasing iwanan at iwasan si Lincoln. Mabuti na lang at hindi ko pa siya ina-unblock sa mga social media accounts ko. Naisip ko na wala na rin namang ibang dahilan para magkausap pa kaming dalawa kaya nag-decide na rin akong ayusin ang mga papeles ko pabalik ng Maldives. Shaira, sandali. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi. Nakita lang kita na palabas ng mall kaya hinahabol kita. Talaga? Eh bakit sa dinami-dami ng mall dito sa Manila dito pa talaga tayo nagkita? Iniiwasan mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, Lincoln? Wala namang dahilan para magkita o mag-usap tayo. Alam mo, aalis na ako. Sinasayang mo lang ang oras ko. Mahal pa rin kita, Shaira. At alam kong gano'n ka rin sa akin. Ano bang sinasabi mo? May girlfriend ka na at mahal ka ni Rona. Eh ikaw, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Tama naman ako, hindi ba? Tumigil ka na. Tama na tong usapan na to dahil wala rin naman tong pupuntahan. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi? Oo! Mahal pa rin kita, Lincoln. At kahit kailan hindi nawala yon. Pero hindi na nga pwede. Bakit hindi na? Ikaw pa rin naman ang mahal ko kaya pwede pa natin ituloy ito. Dahil ayoko na. Aaminin ko na nasaktan ako nung nalaman ko na meron kang bagong girlfriend. Lalo na nung makita ko kung gaano ka ka-successful lang dahil sa kanya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko, ano bang ginawa ni Rona na hindi ko ginawa para mahila kanya pataas? Para maging ganyan ka ka-successful? Para maabot mo
mo ang mga pangarap mo na siya ang kasama mo. At habang mas nakikilala ko siya, unti-unti kong nalalaman ang sagot sa tanong ko. Kasi, mas matyaga si Rona kaysa sa akin. Mas minahal ka niya, Lincoln. Hindi naman importante yun eh. Ang importante, mahal pa rin natin ang isa't isa. Hindi mo talaga naiintindihan? Kahit mahal kita, Lincoln, ayoko nang bumalik sa'yo. Hindi dahil sa natatakot ako na mahila mo uli ako pababa. Pero kasi, natatakot ako na baka hindi ka na uli umangat kapag ako ang kasama mo. Sino bang nandyan nung iniwanan kita? Sino bang nagpakapagod na humila sa'yo pataas? Sino bang muling bumuo sa'yo? Hindi ba si Rona? Tapos plano mong tapusin ang relasyon yung dalawa dahil lang bumalik ako dito sa Pilipinas? Dahil ikaw nga mas mahal ko. Kaya nga ikaw ang pinipili ko. Shaira, kapag nagkabalikan tayo, hindi na ulit ako babagsak. Nakita mo naman hindi ba? Naging successful na ako. Ito na yung Lincoln na matagal mo na gusto makita dati. Yung Lincoln na gusto kong makitang naging successful nang dahil sa akin at hindi nang dahil sa ibang babae. Alam mo kung bakit ayoko nang balikan ka? Dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Hindi mo man lang inisip yung mga bagay na ginawa ni Rona para sa'yo. Yung pagmamahal niya para sa'yo. Pero paano yung pagmamahal ko para sa'yo? Hindi na ba talaga importante yun? Hindi na. Kasi parte ka na lang ng nakaraan ko. Masaya naman kayo ni Rona bago niyo ako nakita, di ba? Bago mo ako nakita uli. Lincoln, siguro naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo kasi nandito ako ngayon malapit sa'yo. Pero kapag lumayo ako, babalik na uli yung pagmamahal na nararamdaman mo nang mabuo ka ng dahil kay Rona. Paano kung hindi na? Dahil ikaw pa rin talaga ang mahal ko. I'm sorry pero hindi na talaga pwede. Ayoko na. Kahit mahal kita, hindi na ako babalik pa sa'yo. Dahil ayoko nang bumalik sa kung ano man ang naging relasyon natin noon. Mabuting tao si Rona. At sana, wag mong gawin sa kanya ang ginawa mo sa akin noon. Wag mong abusuhin ang pagmamahal niya. Wag mong hintayin na siya naman ang mapagod na mahalin ka. Papa Dudut, oo, mahal ko pa rin si Lincoln. Pero hindi sapat na dahilan yon para magkabalikan kaming dalawa. Lalo na at nasa isang maayos na relasyon siya bago pa ako bumalik. Maayos na ang buhay at sarili niya nang dahil kay Rona. At wala na akong karapatan na guluhin pa yon, Papa Dudut. At totoo rin na isa sa mga dahilan kung bakit ayoko na muli kaming magkabalikan ni Lincoln ay dahil natatakot ako na baka muli siyang bumagsak kapag ako na ang kasama niya. Baka hindi ko magawa mga ginawa ni Rona para mahila siya pataas. Hindi naman talaga siya magiging successful kung hindi dahil kay Rona. Siya ang muling bumuo kay Lincoln, kaya siya ang mas may karapatan para sa lalaking minsan ay minahal ko ng sobra. Papa Dudut, naniniwala ako na meron dalawang klase ng pagpapaubaya pagdating sa pagmamahal. Una ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mahal niya kahit gaano pa kasakit para sa'yo dahil alam mo na doon siya magiging totoong masaya. Yung pangalawa ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mas karapat dapat sa kanya. Kahit alam mo na nagmamahalan kayong dalawa. Hindi kasi sapat yung pagmamahalan lang sa isang relasyon. Kailangan na palaging may isang nagsasakripisyo at nagbibigay. At sa aming dalawa ni Rona, siya lang ang may kakayahan na gawin yon. Dahil napagod na ako. Napagod na ako magsakripisyo para kay Lincoln. Papa Dudut, ngayon ay magdadalawang taon na ang nakakalipas mula nang muli akong umalis sa Pilipinas para magtrabaho dito sa Maldives. At balak ko mag-extend pa ng ilang taon dito sa Maldives. Sa totoo lang kasi kahit papaano ay hindi ko na naaalala pa ang nakaraan namin ni Lincoln kapag nakatutok ako sa trabaho ko. Mabuti na rin yon
Lalo at minsang naikwento sa akin ni Britney sa video call namin na going strong na raw talaga ngayon sina Lincoln at Rona. At napag-uusapan na rin daw sa barkada ang tungkol sa planong pagpapakasal ng dalawa. Papadudot, pagkatapos kong ibahagi ang kwento kong ito ay tuluyan ko nang isasarado ang parte ng nakaraan ko sa limot. Hindi naman kasi talaga kayang maging totoong masaya para sa taong mahal ko at sa taong bagong mahal niya, lalo na at ako ang nagpaubaya. Kaya ang gagawin ko na lamang po ay isipin na isa na lamang si Lincoln sa maganda at mapait kong alaala na kailangan ko nang kalimutan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko para sa araw na ito, at salamat din sa pagiging isang tunay or tulay para maging magaan ang pakiramdam ko. Iba rin kasi pala talaga yung feeling na nailalabas at na isi-share ko yung ganito kabigat na kwento ng aking nakaraan. At sana kagaya ko ay marami pa kayong kabarangay na mabigyan ng inspirasyon na magbahagi ng kani-kanilang kwento. Naniniwala kasi ako na bawat kwento ng isang tao ay may aral tayong kapupulutan, gaano mang kasaya o kapait ang kwento ng buhay nila. More power and God bless po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zaira. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagsuporta sa pangarap ng isang tao ay paraan para maiparamdam mo sa kanya kung gaano siya kahalaga para sa iyo. Pero hindi po sa lahat ng oras ay kaya tayong pahalagahan ng iba. Ikaw, kapuso, mas pipiliin mo bang makasama ang taong mahal mo kesa maabot ang mga pangarap mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Shaira. 27 years old at may-ari ng isang restaurant dito sa Pasig. Papa Dudut, kapag mahal mo raw ang isang tao ay sosuportahan mo ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Ipaparamdam mo sa kanya na palagi kang nasa tabi niya sa oras na iwan na siya ng iba. At ikaw ang kukuhaan niya ng lakas para mas lalo siyang magpatuloy sa gusto niyang gawin sa buhay niya.
Ayun nga lang dahil nasanay na sila na palagi tayong nakasuporta, nawawala naman sila ng dahilan para tayo ang pahalagahan nila. Papa Dudut, sumulat po ako sa inyo para ikwento ang nakakatuwa at medyo nakakainis na parte ng buhay ko. Sisimulan ko itong kwento sa relasyon namin noon ng boyfriend kong si Carl. Sa high school nag-start na maging kami kaya naman halos kilalang kilala na namin ang isa't isa. Lalo na kung tungkol sa mga pangarap namin. Sa pagitan naming dalawa mas mataas talaga ang pangarap ni Carl. Matagal niya na kasing gustong maging artista pero hindi yun sinusuportahan ng mga magulang niya. Wala raw kasing pera pag pumasok sa showbiz. Kaya sinunod niya ang gusto ng parents niya na kumuha ng kursong business management. Nang makatapos siya sa pag-aaral at makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya, doon siya nag-decide na balikan muli ang bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. Ang pasukin ng buhay pag-aartista. Siyempre, todo support naman ako sa kanya, Papa Dudut. May theater background kasi si Carl kaya naman kaya niya talagang umarte. Kinonta ko noon ang mga kakilala kong nagtatrabaho sa TV production. Sinasamahan ko rin si Carl sa mga pinupuntahan niyang audition at hinihintay kong matapos yon. Kahit nasa labas lamang ako ng building o kaya ay nasa malapit na fast food chain. Gusto ko kasing maramdaman niya na kahit na hindi pa siya sikat ay meron na kagad siyang fan sa katauhan ko, Papa Dudut. Oh, bebe. Mabuti naman natapos ka agad ang audition mo dun sa TV commercial. Oo nga eh. Ang daming pinagawa sa amin saka ang dami rin naming nag-audition kanina. Nakita ko nga yung pila ng mga mag-audition. Ang haba. Kaya akala ko matagal ka pa ron. Napa-order na tuloy ako ng burger saka soft drinks. Kain tayo, bebe. Sige lang, busog pa ako. Kumusta pala yung audition mo? Okay naman. Anong ibig mong sabihin na okay naman? Nakuha ka ba o hindi? Ay, Naku, mukhang alam ko na ang ibig sabihin ng buntong hininga mo na yan. Huwag kang mag-alala, bebe. May iba pa naman akong alam na audition para sa TV commercial na pwede nating puntahan. Yung isang kaibigan ko nag-text kanina. May pa-audition daw sila para sa shampoo commercial. Puntahan natin yun bukas. hindi na pwede, bebe. Bakit naman? Ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag tayong susuko, di ba? Matatanggap ka rin at magkakaroon ka ng TV commercial. Kaya puntahan na natin bukas yung sinasabi kong audition. Hindi na nga pwede. Eh bakit nga? Kasi natanggap ako sa audition kanina. Bukas na yung shooting namin para sa instant coffee commercial na gagawin nila. Hala, hindi nga. Totoo ba yung sinasabi mo, Carl? Hindi mo ako gino-joke time? Bakit naman kita i-joke time? Seryoso ako. Nakuha ako sa audition kanina. Grabe, congrats, bebe. Sa wakas magkakaroon ka na rin ng TV commercial. Extra lang din naman ako sa TV commercial na yun. Kumbaga, nasa may likod lang ako nung mismong artista. Kahit nasa likod o tabi ka man ng artista, ang mahalaga doon, makikita ka na sa TV. Mangyayari na yung matagal nating gustong mangyari. Matutupad na yung pangarap natin, bebe. Pangarap ko na naging pangarap mo na rin. Thank you, bebe, ha. Mahigit 1 oras ka rin naghintay sa akin dito sa fast food. Ano ka ba? Wala lang yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako yung magiging original #1 fan mo. Pero grabe, na-excite na talaga ako. Feeling ko kasi magtutuloy-tuloy na to. Magkakaroon ka ng TV commercial. Tapos mapapanood na rin kita sa mga soap opera. Tapos ang next nun, magkakaroon ka na rin ng mga pelikula. Grabe, bebe, malapit ka na talagang sumikat. Uy, wala pa naman tayo sa ganyan. Hindi pa nga nagsisimula yung shooting eh. Doon na rin kasi papunta yun. Sigurado talaga ako. Magsisimula na talaga yung career mo bilang isang celebrity. At sobrang saya ko para sa'yo, Carl. At sobrang nagpapasalamat naman ako kasi palagi kang nandyan para sa akin. Kahit wala ka pang masyadong pahinga mula sa trabaho mo, sinasamahan mo pa rin ako sa mga audition ko. Shaira, thank you talaga ha.
Mula sa umpisa, ikaw talaga yung palaging nakasuporta sa pangarap ko na to. Siyempre, mahal kita eh. Kaya mahal ko rin ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Basta wag mo akong kakalimutan kapag sumikat ka na ha. Baka mamaya, ipagpalit mo na ako sa magagandang artista dyan. Hindi naman mangyayari yun. Kasi ikaw lang nag-iisang bebe at babaeng mamahalin ko sa buhay ko. Promise ko yan. Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap pumasok sa mundo ng showbiz lalo na kung wala ka namang koneksyon. Buti sana kung may kamag-anak si Carl na sikat na artista na pwede siyang matulungan sa pangarap niya pero wala naman. Kaya naman para hindi siya panghinaan ng loob ay ako ang palaging nakasuporta sa kanya. Nagtatrabaho pa ako noon bilang manager sa isang restaurant at kahit galing sa trabaho, sinasamahan ko pa rin siya sa mga lakad niya. Wala rin naman kasing ibang susuporta sa kanya kaya bilang girlfriend niya ay gagawin ko ang lahat para maramdaman niya na dapat niyang ituloy ang pag-abot sa mga pangarap niya. Papa Dudut, pagkatapos ng kauna-unahang TV commercial ni Carl, parang naging mitsa yon ng swerte niya dahil may lumapit sa kanyang talent manager noon. Inalok siya ng mga TV appearance na racket kaya naman nasundan pa ng nasundan ang mga TV appearances niya. Hindi nga nagtagal ay lumabas na rin siyang extra sa mga soap opera. Hanggang sa makakuha siya ng supporting role at may ka-love team na rin siya. Doon na nga mas umingay at sumikat ang pangalan ni Carl, Papa Dudut. Bebe, sorry ngayon lang ako. Ayos lang, bebe. Akala ko nga hindi ka na makakarating dito sa date natin kasi hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Na-deadbat din kasi ang cellphone ko. Pasensya na talaga. Okay nga lang yun. Ang mahalaga naman, nandito ka na. Nag-order na nga pala ako ng pagkain. Umorder ako ng fried chicken, pansit, chop suey at saka fried rice. Baka dali na rin dito yon mamaya. Ang sabi ko nga kapag hindi ka dumating, ipapa-take out ko na lang kasi hindi ko rin naman mauubos yung mga yon. Grabe, nakakaiya sa'yo. May 1 oras ka nang naghihintay sa akin dito. Late rin kasi natapos yung shoot namin. Sanay na naman akong naghihintay sa'yo. May gusto ka pa bang idagdag sa mga in-order ko? Wala na, okay na mga yun. Sakto nga kasi gutom na rin ako. Hindi na ako kumain pagkatapos ng shoot namin kasi may date tayo ngayon. Naks naman, talagang pinili mo pa akong makasama kaysa yung mga sikat na artista doon? Siyempre, minsan na nga lang tayo makapag-date ng ganito. Kaya susulitin ko na to. Hindi ko na papalampasin to. Bebe, kumusta na nga pala yung plano mo na pagbubukas ng restaurant? Okay naman kasi mukhang maganda talaga yung napili kong pwesto. Okay na rin yung mga papeles para doon. Kaya baka sa susunod na buwan magbukas na yung restaurant ko. Grabe, nakaka-proud ka naman talaga, bebe. Excited na ako sa restaurant mo na yun. Alam ko kasi na matagal mo nang gusto yun. At ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Thank you sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na ituloy to, bebe ha. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya mo yan. Nakakakaba lang talaga kasi pera at effort ang magiging puhunan mo. Pero sigurado ako na magiging successful ang lahat ng plano mo. Thank you, bebe. Basta huwag kang mawawala sa opening ng restaurant ko, ha? Siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa espesyal na araw na yon. Excited na talaga ako na kinakabahan. Ako rin, bebe. Pero mas nararamdaman ko yung saya ngayon kasi pareho na nating naaabot yung matagal na nating mga pangarap. Sinunod ko lang din talaga yung sinabi mo na hindi ko bibitawan ng pangarap ko kagaya ng ginawa mo sa pangarap mo. Thank you sa suporta na pinaramdam mo sa akin. Bumabawi lang din ako sa'yo. Kasi sa ating dalawa, ikaw ang mas nagparamdam ng suporta sa pangarap ko. Excuse me. Kayo yung artista na si Carl, di ba? Oo, ako nga. OMG! Sabi na nga ba tama ako eh. Bakit pala hindi nyo kasama yung ka-love team nyo na si Vanna? May ibang lakad kasi siya ngayon eh. Oh, ganun ba? Eh, sino po yung kasama nyo? Girlfriend nyo? Ha? Oh, naku, hindi niya ako girlfriend. Pinsan niya ako. Di ba, Carl? Magpinsan tayo. Oo, pinsan ko nga siya. Talaga po? Kala ko may girlfriend na kayo eh.
Sabi na nga po ba't hindi kayo yung nasa blind item na may tinatagong girlfriend? Miss, okay lang ba nakunan mo kami ng picture ni Carl? Oo naman. Siyempre. Thank you! Etong cellphone ko. Okay. Miss, lapit ka pa kay Insan. Dikit ka pa ng konti. O eto ha, kukunan ko na kayo. 1, 2, 3. Papadudot mula nang magkaroon ng ka-love team si Carl sa isang soap opera ay mas sumikat pa siya. Si Catherine kasi yung artistang babae na kapareha niya at eto talaga ang nagdadala sa love team nila. Nang magsimulang sumikat ang love team ni na Carl at Vanna, ako ang nag-decide na ilugar ang sarili ko sa showbiz career ni Carl. Kinausap din kasi ako ng talent manager niya at sinabi niya na kapag nalaman ng mga tao na may girlfriend na siya ay pwedeng makaapekto yon sa pagsikat ni Carl. Kaya naman pumayag ako na makilala ng ibang tao na pinsan lamang ni Carl. Nung una papadudot ay hindi sang-ayon si Carl na ipakilala niya ako sa iba bilang pinsan niya. Ayaw niya raw kasi na maramdaman ko na tinatago niya o kinakahiya niya ako sa pakikipagrelasyon niya sa akin. Pero ako na rin talaga nag-adjust para sa kanya. Sinabi ko na ayos lang sa akin ang ideya ng talent manager niya. May tiwala naman ako kay Carl at naniniwala ako na ako lang ang mahal niya at pinangahawakan ko rin ang pangako niya na hindi niya sisirain ang tiwala ko sa kanya. Nang panahon na yon, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot ng matapos ang unang soap opera kung saan ay kasama si Carl ay kaagad yung nasundan ng isa pa. Kasama niya ulit doon ang ka-love team niya na si Vanna. Bukod sa soap opera na yon ay nagkaroon din sila ng TV commercials. At aaminin ko na may mga oras talaga na pinagseselosan ko na rin po si Vanna. Dumagdag pa na nakakaramdam ako ng insecurities sa kanya. Maganda kasi talaga si Vanna. Hindi masyadong matangkad, matangos ang ilong at sobrang kinis at puti ng kutis niya. Kilala niya rin akong girlfriend ni Carl at alam niya na pinapakilala ako ni Carl sa ibang tao na pinsan niya. Mabait naman si Vanna, papadudod, kapag nanonood ako ng shooting nila ni Carl ay tumatabi din talaga siya sa akin kapag wala silang ibang ginagawa. Nakikipagkwentuhan siya at nagtatanong ng tungkol sa relasyon namin ni Carl. Kaya naman naging magaan din ang loob ko sa kanya. Ayun nga lang, sa pagsikat nilang dalawa ay nawawala na ng time sa akin ng boyfriend ko, papadudot. Grabe, Shaira! Sobrang successful ng opening nitong restaurant mo! Ang daming tao kanina. Congrats! Thank you, Camille. Bakit naman parang hindi ka masaya? Ang daming customer kanina tapos halos ma-sold out pa lahat ng nasa menu nyo. Masaya naman ako kasi kahit nakita ko na pagod ang staff ko dito sa restaurant kanina, umuwi naman silang masaya. Wala kasing pumalpa kanina eh. Saka lahat ng customer nag-enjoy din talaga. Ayun naman pala. Eh bakit parang may kulang pa rin dyan sa ngiti mo? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, ang dami mong napapansin sa akin, Camille. Para namang hindi ko pa alam kung bakit ka nagkakaganyan, Shaira. Huhulaan ko na lang. Dahil yan kay Carl, no? Kasi hindi siya nakapunta sa opening nitong restaurant mo. Nag-promise kasi siya na hindi siya mawawala sa araw na to. Akala ko nga makakahabol siya bago man lang magsara dito. Pero hindi pa rin siya dumating. Eh, kasi nga may shoot sila para sa movie nila, di ba? Intindihin mo na lang siguro. Yun naman talaga ang ginagawa ko, Camille. Kaya lang, ang hirap pala talagang magkaroon ng celebrity na boyfriend. Ang hirap mag-adjust sa buhay ni Carl ngayon. Ikaw ba naman na girlfriend niya tapos ipapakilala na pinsan? Mahirap talaga yun. Wala akong choice eh. Kailangan kong ilugar ang sarili ko kaysa maapektuhan ang career niya.
Ay, ikaw na talaga ang pinakaulirang girlfriend na nakilala ko. Imagine, pumipila pa lang si Carl sa mga audition, todo support ka na sa kanya. At kahit nahihirapan ka na sa sitwasyon, kumakapit ka pa rin talaga. Mahal ko eh. Kaya bakit ko bibitawan? Ay nako, Shaira, ang swerte talaga ni Carl sa'yo. Sana lang hindi siya magbago. Anyway, tara, gimmick tayo ngayon. I-celebrate natin yung successful opening nitong restaurant mo. Wala ako sa mood. Ikaw na lang. Ano ba yan? Magpapalibre pa naman sana ako. Next time na lang kita ililibre. Ang dami ko pa kasi nga ayusin dito eh. Okay, sige. Uuwi na lang siguro ako. Congrats ulit ha. Thank you, Camille. Ingat ka sa biyahe mo. Ingat ka rin pag uwi. Message mo ako ha. Bye! Ano kayang uunahin kong ayusin dito? Ay, ito na lang siguro mga resibo. Ay, pasensya na po. Close na kami. Carl? Bebe, nagkita kami ni Camille sa labas. Sorry kung ngayon lang ako nakarating. Late din kasi dumating yung ibang artista kanina kaya late kami nakapag-start sa shoot. Sabi na nga ba yan na naman ang idadahilan mo sa akin. Yun naman kasi talaga yung nangyari. Eto nga pala, mga bulaklak para sa'yo. Congratulations, bebe. Kahit wala ako dito kanina, alam ko na successful ang opening nitong restaurant mo. Mas successful yun kung dumating ka sana kanina. Sorry na. Hindi ko naman gustong hindi makarating. Mabuti nga at naabutan pa kita dito. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Para namang matitiis ko na magtampo sa'yo ng matagal. Pinapatawad mo na ako? Hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo lang ako ng very light. Sorry talaga. Alam kong sobrang special ng araw na to para sa'yo. Pero babawi talaga ako, promise. Congrats ulit, bebe. Payakap nga ako. Thank you, bebe. Eto isang mahigpit na yakap para sa'yo. Papadudod sa lalong pagsikat ni Carl sa kanyang showbiz career ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang suportahan siya at mag-adjust para sa kanya. Naging busy na rin ako noon sa sarili kong restaurant kaya hindi na ako nakakasama para manood ng shooting nila. Ganon din naman siya. Dahil naging sunod-sunod ang mga racket niya lalo na nang magpelikula na siya. Mas nawalan siya ng oras para sa akin, papadudod. Sobrang bibihira na kaming magkita sa loob ng isang buwan. Tapos kapag nagkikita kami, doon sa hindi masyadong maraming tao para hindi siya pagkaguluhan ng fans na makakakilala sa kanya. At para rin hindi siya magkaroon ng issue kasi mas sumisikat na ang love team nila ni Vanna. Sa tuwing nagkikita kami ni Carl ay palagi naman siyang malambing sa akin, papadudod. Pinaparamdam niya kung gaano niya ako kamahal. At sinasabi niya rin na hindi niya sisirain ang tiwala ko, pati na ang relasyon naming dalawa. Kung ano man daw ang lumalabas na chismis tungkol sa kanila ng ka-love team niyang si Vanna, kagaya na lamang ng may relasyon na raw sila, na nagkikiss raw sila sa loob ng dressing room at kung ano-ano pa tungkol sa kanilang dalawa ay pampaingay lang daw yon para masumikat ang pangalan nila. At sinisigurado niya sa akin na ako lang ang babaeng mahal niya. Ramdam ko naman na sincero siya sa mga sinasabi niyang yon, na mahal niya talaga ako. Kaya lang kasi minsan, papadudot, hindi sapat yung puro pagmamahalang. May mga bagay na kailangang isuko kahit alam mo na pati ikaw ay masasaktan din, papadudot.
Nauna ka yata sa akin ngayon dito sa date natin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Upo ka na. Sige. Parang ang dami mong in-order na pagkain ah. Ngayon lang kasi ulit tayo nagkaroon ng time para makapag-date. Kaya gusto ko magpakabusog tayo pareho. Pero 'di ba, nakwento mo na sinabihan ka ng manager mo na kailangan mo raw mag-diet. Kasi professional boxer yung magiging role mo dun sa pelikula na gagawin nyo next month. Sa susunod na buwan pa naman yun. Kahit na, kailangan mo pa rin kontrolin ang pagkain mo. Pwede ko namang idaan sa workout kapag tumaba ako. Saka isang gabi lang naman tayong magpapakabusog. Medyo nauumay na rin kasi ako sa mga pagkain na pang diet na sinasabi ng manager ko. Ganun talaga. Kasi nga, kailangan mong alagaan yung katawan mo. Nakapagpa-member ka na ba dun sa gym na malapit sa place mo? Naku, hindi pa. Nawala na nga yun sa isip ko. Nakita ko sa Facebook page nila naka 50% off discount sila sa membership fee nila. Kaya asikasuhin mo na rin yun. Opo, aasikasuhin ko na rin po this week. Bakit ka natatawa? Wala lang. Bakit nga? Nakakatuwa ka lang kasi, baby. Kahit busy ka na sa pag-aasikaso sa restaurant mo, hindi mo pa rin nakakalimutan na asikasuhin ako. Ganun talaga. Nakasanayan ko na rin kasing tandaan ang lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Kaya nga ang swerte ko talaga sa'yo. Binola pa ako nito. Hindi pambobola yun. Totoo yun. Ang swerte ko na ikaw ang girlfriend ko. Thank you, baby, ha. Alam ko na sobrang hirap ng sitwasyon mo ngayon, pero kinakaya mo pa rin. Mahal kita eh. Kaya siguro nagagawa ko yon. Kahit minsan, nakakapagod na rin. Ano yung huling sinabi mo? Ha? Wala. Ang sabi ko, maswerte ako na meron akong sikat na celebrity boyfriend. Hindi pa naman ako ganun kasikat talaga. Oo nga pala, bebe. Sa Davao pala yung shoot namin para sa pelikulang gagawin namin next month. Ganon? Ibig sabihin, magtatagal kayo ron? Medyo. Kasi halos lahat ng eksena dun gagawin eh. Gusto mo bang sumama? Pwede ko namang sabihin sa kanila na isasama kita tapos magbakasyon na rin tayo dun. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwanan yung restaurant ko kasi bagong bukas lang yun. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Nalulungkot lang ako kasi matagal na naman tayong hindi magkikita. Kaya gusto kitang isama sa Davao. Hindi ka pa nasanay. Palagi naman tayong ganito. Hindi magkasama at hindi rin halos nakakapag-usap. Sa totoo nga lang, minsan parang mas okay na rin yun para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mas okay yung hindi tayo masyadong nag-uusap o kaya nagkikita. Para hindi na rin tayo nahihirapang gumawa ng schedule natin, lalo ka na. Shaira, ano ba yung sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Wala tayong kahit na anong problema. Carl, wag mo nang i-deny. Alam ko naman na napapansin mo na hindi okay tong relasyon natin. Hindi lang naman talaga ako ang nahihirapan dito eh. Pati na rin ikaw. Kaya nga naisip ko na mas okay kung tapusin na lang natin yung relasyon nating dalawa. Maghiwalay na lang tayo kasi pagod na rin ako eh. Pagod na ako sa relasyong to. Papadudot, nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Carl dahil sa sinabi kong yon. Kahit naman ako ay nagulat din sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Mahal na mahal ko kasi si Carl at hindi ko na-imagine noon na pwede pang magtapos ang relasyon naming dalawa. Kaya lang iba talaga ang nagagawa ng pagod sa isang tao. Kahit gaano mo siya kamahal, kung pakiramdam mo ay paulit-ulit na lamang ang nangyayari sa inyo, hindi mo na mapipigilan ng sarili mo na bumitaw. Kagaya ng nangyari sa akin kahit malalim talaga ang pagmamahal ko sa kanya, nagdesisyon akong bitawan siya kasi alam ko na pareho na kaming nahihirapan sa sitwasyon namin. Hindi rin naman kasi talaga madali para sa akin ang sinasabi ko na yon sa kanya, Papa Dudut. Si Carl ang kauna-unahang lalaki na minahal at pinangarap na makasama ko sa habang buhay.
Pero kasi ang naisip ko noon ay pwedeng ako ang maging dahilan para hindi magtuloy-tuloy ang pag-abot niya sa mga pangarap niya. Paano kung malaman ng ibang tao ang totoong relasyon namin ni Carl? Paano papadudod kung masira ang karir niya ng dahil sa akin? Paano kung bumagsak siya ng dahil sa relasyon naming dalawa? Yun ang ayokong mangyari. Ayoko nang matali pa si Carl sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi rin kaagad pumayag si Carl sa pakikipaghiwalay na ginawa ko sa kanya ng gabing yon. Halos maiyak pa nga siya habang nakikiusap na huwag kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Mabuti na lamang at walang masyadong tao sa restaurant na mga oras na yon, kaya hindi kami naging center of attraction. Hinawakan pa ni Carl ang mga kamay ko at sinabi niya na kaya pa naming ayusin ang lahat. Pinaalala niya sa akin ang mga pangako namin sa isa't isa. Pero hindi na kasi sapat yon para magpatuloy pa kami sa relasyon namin. Hindi na sapat yon para panghawakan pa namin ang aming relasyon. Karamihan kasi sa mga celebrity na may karelasyon na non-showbiz ay nauuwi din sa hiwalayan. Alam ko na doon din kami papunta ni Carl, kaya bakit kailangan pa naming patagalin ang lahat? Pagkatapos ng gabing yon ay sinuyo pa ako muli ni Carl para ayusin ang relasyon namin. Pero nagmatigas ako sa desisyon ko, Papa Dudut. Nasasaktan din naman ako noon at pilit lang na nagpapakatatag. Pero ayoko nang makaapekto pa sa showbiz career niya hanggang sa tuluyan na rin siyang sumuko sa pakikipagbalikan niya sa akin. Nag-focus na lamang siya sa pag-aasikaso ko nag-focus na lamang ako sa pag-aasikaso ng restaurant habang si Carl naman ay mas lalong sumikat sa showbiz career niya. Masyadong akong naapektuhan sa mga nangyari. Masaya ako kapag nakakarinig o nakakapanood ng mga balita tungkol sa kanya. Masaya na malungkot at patuloy na nasasaktan, Papa Dudut. Camille, salamat sa pagtulong mo sa akin sa pag-iimpake ng mga gamit ko dito sa apartment, ha? Hindi na ako mahihirapang dalhin ang mga gamit ko sa lilipatan kong bahay. Wala yun. Nag-enjoy din naman ako kasi ang dami mo palang photo album dito na ang laman, mga picture natin nung high school pa tayo. Para tuloy akong bumalik sa high school nung tinitignan ko yung mga pictures natin. Alam mo naman ako, maingat sa mga gamit. Saka dinala ko rin talaga yun dito kasi minsan tinitignan ko yung mga picture na yun kapag wala akong magawa. Napareminis din tuloy ako nang wala sa oras kanina. Ang sarap kasing balikan ng nakaraan. Lalo na yung mga panahon na wala pa tayong ibang pinoproblema, kundi puro assignment at school project lang. At wala ring bills at budget na kailangang isipin. Hirap talaga maging adult, no? Sinabi mo pa, dati kasi pwede sarili lang natin ang isipin natin. Ngayon ang dami na nating responsibility lalo na sa family natin. Ganon talaga, kasi hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya nga eh. Pero ang mahalaga naman doon, masaya tayo sa buhay. Ay, balikan ko nga muna tong inaayos kong mga libro dito. Baka tamarin pa ako mamaya. Shaira, ano palang laman ng kahon na yun? Anong kahon? Ayun o. Teka, kukunin ko. Naku, wala lang yan, Camille. Huwag mo nang pakialaman yan. Ito, ay, Akin na nga yan. ang OA ha. Kailangan talaga agawin pa sa kamay ko. Sorry. Nagulat kasi ako eh. Akala ko, naitabi ko na to pero naiwan ko pala dyan sa mesa. Ano ba kasing laman ng kahon na yan at parang ingat na ingat ka? Sige na nga, ipapakita ko na to. Eto oh. Ano yung mga lumang papel?
Mga love letter lang to na ginawa ni Carl para sa akin noon. Tapos itong bracelet naman, ito yung first couple bracelet namin na niregalo niya nung first anniversary namin. Eh bakit tinatago mo pa? Wala lang. Parang souvenir lang ng relasyon namin. Ganun. Souvenir nga lang ba? O para mabalikan mo masasayang alaala nyo? Walang ganun, Camille. Sus! Sa akin ka pa magde-deny? Napaamin nga kita noong nasa high school tayo na kayong dalawa na ni Carl. Dahil alam ko ang itsura mo kapag nagsisinungaling. Kaya aminin mo na. Mahal mo pa siya, no? Hindi naman basta mawawala yun. Siyempre matagal din ang pinagsamahan namin. Kaya malalim yung naging feelings ko para sa kanya. Mahal mo pa pala eh. Bakit kasi hiniwalayan mo? Ni hindi mo man lang binigyan ng chance na makapag-usap kayong dalawa. Ilang beses kaya siyang humingi ng tulong sa akin, kaya lang ang tigas mo eh. Ayoko lang naman maging panggulo pa ako sa karir niya eh. Sino ba kasing may sabi na panggulo ka sa kanya? Wala naman. Naramdaman ko lang. Pareho na rin kasi kaming nahihirapan na mag-adjust sa mga schedule namin. Tapos, natatakot din ako na baka malaman ng fans niyang tungkol sa aming dalawa. Natatakot ako na baka masira siya ng dahil sa akin. Nasaktan din naman ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya. Pero hindi naman yun para sa akin eh. Para kay Carl yung ginawa kong yun. Alam mo, sa totoo lang, unfair ang ginawa mo. Si Carl kasi, pilit niyang pinaglaban yung lahat para sa relasyon yung dalawa. Tapos ikaw naman bigla na lang sumuko. Ganun talaga. Hindi sa lahat ng oras, pwede nating ipaglaban yung nararamdaman natin. Kaya sa case namin ni Carl, parang hindi na talaga mag-work. Kasi pwedeng masayang lang lahat ng effort at panahon na inilaan namin doon. Eh paano kung hindi naman masayang? Paano kung mas okay pala na nag-take ka na lang ng risk? Diba, mas okay kung sinubukan mo man lang. Kesa ngayon, ang dami mong what ifs. Hindi naman kailangang masagot ang mga what if na yon. Ang mahalaga, alam ko at nakikita ko na masaya si Carl sa buhay niya ngayon. Kasi sobrang successful ng showbiz career niya. Matagal niya ng pangarap yun. Kaya masaya ako na sa wakas, naaabot niya na talaga yung pangarap niya. Papa Dudut, sobrang saya ko noon nang sa wakas ay magkaroon ng pelikula si Carl na siya ang bida kasama ang kanyang ka-love team na si Vanna. Naging successful din ang pelikula na yon, lalo na talagang sweet silang dalawa sa isa't isa kapag ini-interview. Siyempre, hindi ako magpapaka-ipokrita ngayon at aaminin ko na sobrang nagsiselos pa rin po ako ng mga oras na yon. Ang iniisip ko na lang talaga ay matagal ng pangarap ni Carl ang sumikat at magkaroon ng sariling pelikula. Kaya kahit na hindi na kami magkarelasyon, ibibigay ko pa rin sa kanya ang buong suporta ko. Ako naman, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pagfo-focus sa pagmamanage ng restaurant ko. Siyempre, para hindi mabigyan ng spasyo ang isipan ko na maalala ang lahat ng tungkol sa amin ni Carl. Blina ko na rin siya sa mga social media accounts ko at iniwasan ko ang lahat ng mga bagay na pwedeng makapagpaalala kay Carl. Hindi naman po ako bitter. Gusto ko lang ng peace of mind. Pakiramdam ko naman ay nakuha ko yon sa patuloy na pag-iwas ko sa lahat ng mga bagay na tungkol sa kanya. Hanggang sa makalipas ang 2 taon, nagkaroon po kami ng high school reunion, Papa Dudut. Napansin mo ba na halos lahat sa mga kabatchmate natin may mga asawa at mga anak na? Ilan na lang tayo ng mga single pa rin hanggang ngayon? Kung bakit naman kasi ang choosy ko? Napag-iwanan na tuloy ako. Masaya ka naman kahit single ka, di ba? Kaya wala akong nakikitang mali doon. Sabagay, tama ka. Nakakapanibago lang talaga kasi ang kwentuhan ng mga kasama natin dito sa reunion. Puro tungkol sa mga asawa at mga anak nila. Nagkataon lang na nauna silang bumuo ng pamilya. Kanya-kanyang timeline lang yan. Darating din tayo doon. Ang mahalaga ngayon,
Kontento at masaya tayo sa buhay natin. Ang lalim ng sinabi mo Sira, hindi naman no. Yun naman kasi talaga yung totoo. Sabagay, tama ka. Ay, nagutom tuloy ako bigla sa topic natin. Kukuha lang ako ng salad. May gusto ka bang ipakuhang pagkain o inumin? Wala naman, busog pa ako. Salamat. Okay, babalik din ako kagad. Hi, Shaira. Kumusta? Carl? Maayos naman ako. Okay lang ba kung umupo ako dito? Oo, okay lang. May bakanting upuan pa naman para kay Camille. Salamat. Kararating ko lang dito sa reunion. Ikaw, kanina ka pa? Medyo. Maaga rin kasing nagyaya si Camille na pumunta dito. Bakit ngayon ka lang? Galing ka ba sa shoot? Naku, hindi. Actually, hindi muna ako tumatanggap ng project ngayon. Mahigit kalahating taon na rin. Talaga? Bakit naman? Na-stroke kasi si Daddy last year. Kaya ako muna ang nagmamanage ng family business namin. Kasi wala naman akong ibang kapatid. Naku, I'm so sorry. Okay lang. Maayos na rin naman si Daddy ngayon. Ayun nga lang, hindi niya na kaya pang asikasuhin yung business namin. Nung una, napagsasabay ko pa yung pagmamanage sa negosyo na yun. Saka yung mga racket ko. Pero nakakapagod din eh. Kaya hindi muna ako tumatanggap ng mga project. Ikaw, kumusta na yung restaurant mo? Okay naman. Maganda ang takbo at plano ko na rin i-expand yun. Carl, sorry talaga kasi hindi nakarating sa akin yung nangyari sa daddy mo. Hindi ko man lang kayo nadalaw sa ospital. Alam ko naman na busy ka rin talaga tsaka nakablock na ako sa Facebook mo. Pero okay lang talaga yun. Naiintindihan ko. Kasi alam ko na gusto mo lang ng peace of mind. Tama ka. Kaya iniiwasan ko rin ang lahat ng bagay na may koneksyon sa'yo. Para hindi ako mahirapan sa tuwing naaalala kita. Teka. Yan ba yung bracelet The na first couple bracelet natin. sinusuot mo pa rin pala yan? Kahit kailan naman hindi ko tinanggal to. Pwera na lang kung maliligo na ako. Alam mo kasi nung tayo pa, sa tuwing sinasamaan mo ako sa pinupuntahan kong audition, nawawala yung kaba ko. Kaya mula nang maghiwalay tayo, hindi ko na hiniwalay tong bracelet sa akin. Para pakiramdam ko, palagi pa rin tayong magkasama. Bakit gusto mo pa rin akong makasama kahit nakipaghiwalay na ako sa'yo noon? Kahit nasaktan kita? Mahal kita eh. Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na pwede pa tayong magkabalikan. Pero ayoko nang makagulo sa pangarap mo. Hindi dahil sa tinatago mo ang relasyon natin. Ayoko lang talaga na mahirapan ka sa akin o sa ating dalawa. Kahit kailan hindi ka nakagulo sa akin, Shaira. Kasi ikaw ang pangarap ko. Ang pakasalan ka, bumuo ng pamilya at makasama ka sa habang buhay. Yun talaga ang pangarap ko. Pangarap na kahit kailan, hindi magbabago. Shaira, mahal pa rin kita. Baka naman pwedeng subukan ulit natin? Carl, ang totoo. Hindi rin naman nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang nag-iisang laman nitong puso ko. Sorry kung nasaktan kita noon. Sorry kung sumuko ako. Sorry kung bumitiw ako at hindi kita pinaglaban. Ano ka ba? Hindi ka dapat mag-sorry. Naiintindihan ko lahat. Naiintindihan ko na ginawa mo yun para sa akin. Sinakripisyo mo lahat pati na ang relasyon natin dahil mahal mo ako. Shaira, basta this time, wala nang susuko at bibitaw sa ating dalawa. Papadudot ng gabi na yun ay nagkabalikan na kami ni Carl at hindi na ako nagpakipot pa kasi wala na rin dahilan para gawin ko yon. Mahal namin ang isa't isa at iyon ang importante sa lahat kaya tuwang-tuwa si Camille nang maabutan niya kaming magka-holding hands ni Carl. Pero mas natuwa siya nang malaman niya na pagkatapos ng halos 2 taon ay muli na naming inayos ang relasyon naming dalawa.
Alam niya raw kasi na sa bandang huli ay magiging kami rin daw muli ni Carl. Papadudot, nagdesisyon na rin si Carl na bitawan na ang showbiz career niya. Noong una, kinukumbinsi ko pa siya na balikan yon kasi alam ko na yun talaga ang passion niya. Pero okay na raw siya sa na-experience niya na spotlight sa buhay showbiz. Masaya na raw siya sa minsang kasikatan na naranasan niya noon. At gusto niya ring bumawi sa mga magulang niya sa pamamagitan ng pagmamanage ng negosyo nila. At sinusuportahan ko naman siya sa gusto niyang gawin, Papa Dudut. Pagkalipas ng 20 taon ay nagpakasal na rin po kami ni Carl, Papa Dudut. Paminsan-minsan may extra pa rin siya sa pelikula o kaya sa soap opera. Pero hindi na siya tumatanggap pa ng mga major role. Masaya na siya sa ganong pa-extra-extra lamang kung saan siya nagsimula. At masaya rin ako na sa kabila ng pagsubok na dumating sa relasyon namin, ako pa rin ang pinili ni Carl na mahalin at makasama sa panghabang buhay. Mas pinili niya ako kesa sa kasikatan niya bilang isang celebrity noon. Alam niyo, Papa Dudut, na-realize ko na ang misteryoso talaga ng pag-ibig. Lahat ay pwede mong magawa para lamang dito. Kahit pa masaktan mo ang sarili mo ay magagawa mo pa rin para lamang sa taong pinakamamahal mo. Minsan talaga kung sino pa yung nagsasakripisyo para sa pagmamahal, siya rin yung nagiging masaya sa bandang huli. Kasi nagawa ko mang isakripisyo ang relasyon namin ni Carl para sa pangarap niya. Mas nangibabaw pa rin ang pag-ibig naming dalawa. Na dahilan para magkabalikan kami at maging isang buo at masayang pamilya. Salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili po ninyo ang sulat ko na basahin sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.